Hi po. Good morning. Ayan, so binabalik na po natin yung morning devotion natin, no? Ayan, hello po. So after like mga 10 minutes, mag-start na rin tayo. Good morning po muna. Yan, good morning po sa lahat. No? So we will have our morning devotion and ang series natin ngayon is The Heart of Jesus. So ang day 1 natin is Jesus Sees the Broken. So from Matthew chapter 11 verse 28, hindi ko pala nalagay. Wait lang, pwede ko pa ba itong i-edit? Hindi na pala. So, ay wait lang, ilagay lang natin, no? I-relive ko po. Ay, wag na. Wag na natin i-relive. So, The Heart of Jesus, Morning Devotion, Day 1 po. Jesus Sees the Broken. So, Matthew 11:28. Hindi ko na ilalive. So, ay, hello. Ano to? Ibabalik ko na kasi yung morning and evening devotion natin, no? So, medyo matagal ako hindi nag-morning devotion kasi dalawang anniversary yung preparation namin, no? Pero ngayon, since lumalaki po yung ministry natin, subukan po natin ng 7 a.m. in the morning, then 8:30 p.m. sa gabi. So, yun po yung dalawa nating devotion. So, ayun po, no? Kaya please, if you could like it, share it po dun sa group chat natin. Tingin sana may mga gising pa. Pero we will try to get algorithm sa umaga, no? So ngayon, hindi ko inaasahan na marami ngayon kasi most of our viewers ay panggabi. Pero I do hope, no, na may maabot tayong mga bago ngayon. Pero again, our series right now in our morning devotion is about the heart of Jesus. So day 1 na po ng ating Heart of Jesus series. So Jesus Sees the Broken, no, Matthew 11:28. Ayan, thank you po sa nag-follow, no. Pero yan, if you could like it, share it, tap it guys, no. Mas maraming tap sa mga regular viewers namin. Please tulungan natin tong morning devotion natin. Matthew 11:28. So yun po yung topic natin. Actually 28 to 30. Matthew 11:28 to 30. So kukunin ko po sa MBB version, no, MBB tag version. Yan. Kamusta po ang umaga? Kamusta po? Yan, baka mamaya mag-iyakan tayo, maagang-maaga pa, iyakan na naman. Shell, no? Sige, pray natin, Lord. I pray for Shell, ano man yung mga need niya. I declare, Lord, na ito po ay makuha niya. Ganun din kung may pinagdadaan siya, ayusin mo po in Jesus' name. Amen. Amen. Wow, 68 agad. Sana po magstay po kayo, no? So again, we are getting algorithm this morning kasi matagal pong nawala yung ating morning devotion, no? At alam ko, na-miss niyo po to. Na-miss ko din, no? Actually, kinakausap na rin talaga ako ng Panginoon. Kaya nga po, kagabi, inagahan ko po yung tulog agad kasi marami po naghahanap ng morning devotion natin. Kaya, ayun, ituloy na natin. So, may series po tayo, The Heart of Jesus. So, sobrang basic muna. Pero kahit basic to, ito yung isa sa mga pinakamahalaga na pag naintindihan mo kung ano ang puso ng Diyos, kapatid, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan mo, naniniwala po ako nakakatagpuin ka ng Panginoon. Amen? So, pwede bang paki-comment na lang dyan yung key verse natin, Matthew 11:28 to 30. Yan, Matthew 11:28 to 30. So, the heart of Jesus. Wow! May algorithm pa rin tayo kahit sa umaga. Praise God! Salamat sa Panginoon. No? Salamat po sa Diyos. I have a question. The Diyos ko can considered as blasphemy. Actually, marami kasing hindi nakakaalam, no? 'Di ba ano? Alam niyo po yung Sus Mariosep? Tatlo 'yun eh.
Jesus, Maria, at Joseph. So, you are somehow, kapatid, no, yung basta if you involve Jesus in a statement, hindi man siya blasphemy, kapatid, but it is using the name of the Lord in vain, no? So, kaya, ganun din yan, yung Diyos ko, ganun din. Kasi diba, oh Diyos ko. Bali ba kung anong expression eh, pero 'di ba? Hindi siya kung hindi siya nakakalugod sa Panginoon, wag na nating sabihin, no. Ako dati mahilig ako magano eh, Diyos ko po, aray ko po. Pero syempre 'di ba, proper knowledge naman. Amen. May grace pa rin si Lord kung hindi mo alam, may grace pa din si Lord. Amen. Hi po Ate March, good morning po. Ayan, balik tayo dito sa morning, no, para hindi lang team recap ang mga taga-umaga kasi na-upload ko na rin yung recap natin. Pero sige po, mag-start na rin tayo, no, pwede na yan. Sige po, start po tayo. Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil alam namin na pag-aaralan namin ang puso mo at alam ko kakatagpuin mo kami kahit umaga. Kaya Lord, I pray and declare ano man ang mga pinagdadaanan ng aking kapatid, umagang maaga, pagod na sila agad, maagang maaga, ang dami na kaagad dinidil na problema. Kaya Lord, I pray na makatulong nawa ito, katagpuin mo sila at lalong-lalo na makita nila na ikaw ay kumikilos, no? Kaya Lord, salamat po, pinagkakatiwala ko sa itong aming morning devotion in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. Hallelujah. I-mute natin yung mga yung padala ni Taning dyan. Ayan, sige po. So, we will pray, no? We will start our devotion, no? Jesus sees the broken. Ngayon, matanong ko lang, sa umaga ba? Kasi sa gabi, maraming nagre-relapse eh. maraming broken sa gabi, sure na sure ako. Sa umaga ba, may mga broken din? Pwede po bang i-comment nila kung sila po ay broken? Hindi lang po ito pagdating sa pag-ibig, no? Kundi broken life, broken family, broken finances, broken about sa career, no? Broken career, broken heart, sama na rin natin, no? Sino po dito yung mga broken? Sige nga po, taas po kamay. Hindi ko alam kung responsive ba yung umaga, pero yung dati naman nagde-devotion tayo, may mga responsive naman. Ayan, sino po ang mga broken? Alam mo na yan, Kuya J. Ayan, no, meron ng mga nag-ako po. Ayan, may mga nagtaas na ng kamay. So kapatid, actually, wala pa tayo, wala pang introduction, etc. Pero kung titignan natin, sa buhay natin, pag tayo ay broken, o kaya pag tayo may pinagdadaanan, pag tayo may struggle, ang unang-unang mararamdaman mo, bakit parang ang layo ng Diyos? Tama ba? Pag may pinagdadaanan, lagi kang ganun eh. Yung may isip mo agad, ay, ang layo ng Panginoon ngayon. Ay, para bang, anong tawag dito? Para bang, bakit ganun Lord? Bakit ko to pinagdadaanan? Nagsisimba naman ako. Nagde-devotion naman ako. Nakikinig naman ako ng mga worship song. Kasi kapatid, naiisip kagad natin na pag broken tayo, lagi na lang naisip natin ay ang dahilan nito si Lord. Pero alam mo kapatid, pag mas naintindihan mo, bakit ka broken? Minsan kasi kapatid, may mga bagay talaga na kailangan mong pagdaanan para maranasan mo na ang Diyos ay malapit sa'yo. Amen. Ang Panginoon kapatid, hindi siya gagawa ng isang bagay na ikalalayo ng kanyang mananampalataya. May mga bagay na pinaihintulutan ang Diyos, hindi para saktan ka, kundi para mapalapit ka. Gusto ko na lang i-highlight ngayon kapatid, yung Samaritan woman. Yung Samaritan woman kapatid, tingnan mo bakit si Lord inungkat niya lahat. 5 asawa mo, pang-anim hindi mo pa asawa. Bakit tanghaling tapat ka kumukuha ng tubig kung kailan walang mga tao? Talagang inungkat niya ng inungkat. Bakit? Kasi para maintindihan mo na pag broken ka, alam yan ng Diyos. Amen ba? Pag may pinagdadaan ka, alam yan ng Panginoon. Pag meron kang, anong tawag dito?
yung brokenness, kahit anong parte ng buhay mo, alam yan ng Diyos. Kaya nga kapatid, yung key verse natin ngayon, Matthew 11:28-30. Sige po, buklatin nyo po Bible nyo, paki-comment na rin dyan. Matthew 11:28-30. Sinasabi ng Panginoon dito, tingnan mo ha, available ang Diyos. Sabi dito, lapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ano pang sinasabi ni Lord? Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Amen? So kung tignan mo ha, you are broken right now, hindi para ilayo ka sa Diyos, kundi para makita mo na open arms si Lord. Tignan mo ano sabi, lumapit kayo sa akin. Kasi kapatid, ang paglapit sa Diyos hindi napipilitan. Ang paglapit sa Diyos kapatid ay hindi yung tinulak ka. Ang paglapit sa Diyos ay dapat choice mo. Sabi mo nga dyan, dapat choice mo. Kasi ang isang bagay na napilitan ka kapatid, pagdating ng araw, sisisihin mo kung sino man ang nagdala sa'yo. Kaya nga kapatid, anong ginagawa ng Panginoon pag nagpapaalala siya? Ano pong sinasabi ng Lord? Ito kaya kong gawin, ito yung mangyayari pag di mo ko sinunod. Bigla naglalagay lang siya. Amen? Di ba nakakamiss itong umaga, no? Ako rin eh. Naglalagay lang siya ng mga pangako niya na pwede mong kunin. Pero hindi niya ipipilit to sa'yo. Amen? Kasi ulitin ko pag ang isang tao napilitan na sumunod sa Panginoon o tinulak lang, ay wala, magkakasisihan ka sa dulo. Pero tingnan mo anong sinabi ng Panginoon. Kung napapagod ka na, kung napapagal ka na, kung wasak na yung buhay mo, o kaya naman ang dami mong pinagdadaanan, ano pong sabi ng Diyos sa'yo? Lumapit kayo sa Diyos. Kung mahirap na o kung mabigat na ang pasanin mo, kapatid, lumapit ka sa Diyos. At anong gagawin ng Panginoon? Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Kapatid, alam niyo po, pag madaming pinagdadaanan, sino po maraming pinagdadaanan? Taas nga po kamay. Pag marami kang pinagdadaanan, nagiging shallow yung paningin mo. Para bang lumiliit yung mundo mo. Amen? Tingnan mo kapatid, gusto ko lang sagutin, no? Sa umaga, meron pa rin palang ganito. Sabi, nasaan ang freedom kung lahat ay may consequences? Kapatid, matanong kita, merong good and bad consequences. Kung gumawa ka ng tama, magkakaroon ka ng good consequences. Wala pa to biblical Pero kung gumawa ka ng mali, merong bad consequences. Isipin mo na lang kapatid. Zaius Kabinta, isipin mo maigi. Yung tanong mo, kung ikaw ay gagawa ng isang bagay na walang consequences, kapatid, bakit mo pa ginawa yan? Isipin mo yan Amen? Kasi kapatid, kung walang consequences, bakit ka nagtrabaho? Kung wala rin naman palang sweldohin. Ulitin ko po kapatid. Kung walang consequences, there's two consequences in life, good and bad consequences. Ngayon, bakit ka pa gagawa ng isang bagay kung wala rin namang outcome ito? Anong gusto mo? You can do whatever you want nang hindi mo iniisip kung anong outcome nito? Kapatid, ulitin ko, isipin mo yung sinabi mo. Isipin mo maigi, not just for argument, but for your life. Amen? Kasi kapatid, God gave you freedom. Meron kang freedom sa Diyos. Meron kang freedom dito, pumili ng kahit ano. Pero, you must face the consequences. Hindi lang na pag gumawa ka ng ganito, ayaw mo na kagad, ayaw mo yung consequences. Ano yan? Hayaan ka na lang. Dito nga sa mundo kapatid batas ng tao. Pag gumawa ka ng mali, anong consequences? Kulong ka. Di ba? Kaya kapatid, hindi mo pwedeng isisi sa Diyos kung ano man ang consequences na pinili mo.
Meron kang free will. Meron kang free will, kapatid. At yung free will mo, it's up to you kung ilalagak mo ito sa Diyos o ilalagak mo to sa pangsarili mo. Pero ang sinabi ng Panginoon, kung ito ay ibibigay mo sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kung hindi mo to ibibigay, harapin mo consequences dito sa mundo at sa paparating mong buhay. Amen? God is not the God who gives you hardship. The one who gives you hardship is you who done na hindi ang kalooban ng Panginoon. Huwag mong isisi sa Diyos ang mga mali mong ginawa. Imagine mo inom ka ng inom, tapos nagkasakit ka sa atay. Babalik ka kay Lord, Lord, bakit mo ko binigyan ng sakit sa atay? Kapatid, hindi mo pwedeng isisi sa Diyos ang consequences na ikaw ang gumawa. Amen? Sana naintindihan mo. Naintindihan nyo, kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, nagyosi ka ng maraming beses, humithit ka ng marami. Naalala mo ba si Lord habang humihit ka, tapos nagkasakit ka sa baga, tapos sasabihin mo, Lord, bakit mo ko binigyan ng sakit sa baga? Kung ikaw naman din ang pumili na magkamali. Kapatid, ulitin ko po, hindi mo pwedeng isisi sa Diyos ang isang bagay na ikaw din naman ang gumawa. And that is free will. Kaya nga kapatid, anong ginawa ng Diyos? Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para yung mga mali mong free will ay ilagay mo na sa tama. O yan, salamat sa Panginoon. Parang ako sa sugal. Pwede mo bang isisi sa Diyos? Tumaya ako sa sugal? Tapos natalo ka? Hindi natin to pwedeng isisi kay Lord. Amen. Kaya nga, tingnan mo, ulitin ko. Broken ka. Bakit ka ba naging broken in the first place? Pinili mo yung hindi tama eh. Broken finances. Umutang ka sa online lending app. Nagpakalaki-laki, sobrang laki. Naniningil na ngayon. Pwede mo ba isisi kay Lord yun? Lord, bakit naman kasi sinisingil nila ako? Ikaw yung umutang. Ngayon, napagod ka. Amen? Diba? Napagod ka. Ano ngayon ang sinasabi ng Diyos? Lumapit kayo sa akin. Amen? Ano mong sabi? Ulitin ko lumapit kayo sa akin. Kaya nga Matthew 11:28-30, kapatid, ito po ay ang verse na sinasabi ng Diyos sa'yo, oo, marami kang pinagdadaanan. Oo, nabibigatan ka, kapatid. Yun pa rin ang grace ng Lord. Pag-ibig pa rin ng Diyos na hindi mo deserve pero binigay pa din. Yes, Lord, I pray po sa aking kapatid na may sipon at ubo at may swollen hand, Lord. I declare healing upon healing in Jesus' name. Amen. Kaya kapatid, napakaganda na maintindihan mo ngayong umaga that Jesus is the broken. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, hindi mo ata ako nakikita Lord, ganito, ganyan, etc., etc. Kapatid, napakalinaw po mula sa salita ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. To everyone. Minsan kapatid, naisip mo, bakit kaya si Lord pinapaboran yung makasalanan? Bakit kaya ganun? Minsan kasi tinitignan mo yung ibang mga tao na ikaw kapatid, kailangan mo rin ng tulong. Amen ba? Alam nyo kapatid, sa mga bago po namin kasama dito, purihin po ang Panginoon, 405 po tayo ngayon. Palakpakan naman natin si Lord. Alam nyo po ang foundation nitong live, itong online ministry ko at the same time kung bakit ako po ay full-time na po sa church. No? Ang foundation kasi nito kapatid, ako po ay depressed before. At ako po ay nakalaya sa depression at anxiety kasi merong kamay na naglend ng hand sa akin para ako ay makabangon. Ginamit sila ng Diyos para makalaya ako ng tuluyan. It takes months and even years bago ko talaga totally na-deliver. Pero
Nag-umpisa yon kasi merong Diyos na tumulong. Amen ba? Kaya nga kapatid, tingnan niyo po, bakit ako nagla-live? Hindi po, ulitin ko, wala po akong kinikita dito. Ito po ay trabaho ko sa church, full-time po ako sa church, may face-to-face ministry din po ako. Kaya nga 7 a.m. ang start kasi may 9 a.m. po akong pasok sa simbahan. Ang kailangan lang kasi ng isang Kristiyano, may mag-offer. Ang kailangan lang ng tao, may mag-offer ng tulong. Amen ba? Ang kailangan mo lang naman talaga may makinig sa'yo. Ang kailangan mo lang merong magsabi sa'yo na, kamusta ka ba? Kaya nga anong sabi ng Bible, Matthew 11:28, tandaan nyo kapatid please, i-memory verse nyo pa to. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Anong ibig sabihin nito? Kapatid, kung ang tao ay sinusukuan ka, ang Diyos ay kailanman hindi ka sinukuan. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen? Nasa verse pa lang tayo, wala pa sa introduction. Kaya mo pa ba? Amen? Marami pong tao, kapatid. Pagod na. Aga-aga, pagod agad. Tama ba? Naranasan ko po yan. Tutulog kang pagod, gigising kang pagod. Tutulog kang broken, gigising kang broken. At marami rin na hindi na nakatulog. Nakakapagod talaga buhay, sa totoo lang. Bumili po ako ng gulay, napakamahal ng gulay. Bumili po ako ng konting dilata, apakamahal ng mga dilata. Amen? At ang pinakamahirap kasi pagod, kapatid, yung inside na pagod. Alam niyo, nagets niyo ba ako? Gumagawa tong term si Kuya. yung pagod ka sa loob, kasi physically, pwede kang matulog at lumakas ka, tama? Pero pag yung will mo, napagod. Yung emotions mo pagod, yung soul mo pagod, yung mental mo pagod. Ang hirap umusad sa buhay, tama ba? Alam ko nakaka-relate po kayo. Marami po pagod na sa problema, paulit-ulit na lang, pagod na sa asawa, lalaki man o babae. O may nagsabi, pagod na sa katrabaho. At ang hirap na mag-pretend na okay ka, tama? Ang hirap na mag-pretend na ngiti-ngiti ka lang, ang hirap. At lalong ang hirap kung ikaw na lang ang lumalaban sa buhay. Tama ba? At marami rin na struggle, yung guilty ka, yung may shame ka, ay napahiya ako, ganito na lang. Yan, katulad niya, no? May nagsabi kasi pagod na sa ex. Diba? Binigay ko naman ang lahat, pero ito ang ginanti niya sa akin. Niloko niya ako. Diba? May anxiety, may heartbreak, may mga disappointment sa buhay, mayroong pressure. Ngayon, mag-end of the month na naman. Kahit sabihin ba ng Meralco na walang disconnection notice ng 2 buwan, utang pa rin yan. Imagine mo, kuryente mo, dumoble. Nakakapagod talaga. Lagi mong kinakausap si Judith. Kilala niya si Judith. Judith ng tubig, Judith ng upa, Judith ng kuryente, Judith ng e-bike, Judith lahat. Hindi pa dagdag pa pamilya mo. Pressured ka ba sa pamilya? Pressured ka pa sa anak? Alam mo dati kapatid, nung imo-imo pa ako, sabi, yes, I'm smiling but inside I'm dying. Oh, paggadog-gadon ka pa. Marami talaga. Amen. Pero ito po yung beauty ng pag-ibig ng Diyos eh. Sabi mo nga, pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoon, hindi po niya hinahangad na maging perfect ka bago ka lumapit. Ang hangad sa'yo ng Diyos, lumapit ka kahit sino ka pa ngayon. Amen. Lumapit ka kahit hindi ka ba successful. Lumapit ka kahit mahina ka. Lumapit ka kahit broken ka. Lumapit ka kahit hindi ka pa spiritually matured. Lumapit ka, kapatid, kahit na ano pang pinagdadaanan mo, niloko ka ba, lumapit ka pa rin. Kulang ka ba sa pera, lumapit ka pa rin.
Iniwan ka ng pamilya mo, lumapit ka pa rin, kapatid. Hindi hinahangad ng Diyos na maging perfect ka. Ang gusto ng Diyos, kapatid, lumapit ka kung sino ka ngayon. And you cannot, hindi mo na kailangan mag-pretend na maging okay. Kapatid, ang Diyos ay all-knowing. Ang Diyos, kaya nga, Jesus sees the broken eh. Dahil alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Ang kailangan mo lang maniwala at magtiwala. Amen. Kaya nga, ulitin ko po yung key verse natin. Lumapit kayo sa akin na kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapatid, kung pagod ka na, huwag kang pumunta sa iba, kundi sa Diyos ka pumunta. Amen. Matthew 11:28. Amen po ba? Kasi kapatid, anumang sugatan ka, anumang pagod mo, anumang burden mo, kapatid, naiintindihan ka ng Diyos. Imagine, creator mo yan eh. Sabi nga ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. Kaya alam ng Diyos kung kailan ka may toyo, alam ng Diyos kung kailan ka malulungkot, alam ng Diyos mga pinagdadaanan mo, alam ng Diyos kung paano ka mag-isip, alam ng Diyos na kung ano ang every fiber ng buhay mo, kapatid. Amen. Kilala ka ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, kapatid, ay lumapit ka sa Diyos. Di ba? Ang sarap kaya nun. Alam mo, kapatid, meron po akong kaibigan. No? Sabi ko, hindi man tayo nag-uusap ng lagi, hindi man tayo nagkikita o nagkakatcha. Pero pag magkasama, okay lang na nandyan. Basta alam mo yun, nasa within ng vicinity mo. Di ba? Teka lang, may mga entitled sa comment section. I-mute lang natin. Di ba? Merong, yung alam mo yun, basta nandyan lang. Kaya tingnan mo, kapatid, oh. Ano sabi ng Lord? Bibigyan kita ng kapahingahan. Alam mo, makakatulog ka pag alam mong safe ka. Tama? Tingnan mo, kapatid. Hindi ka basta-basta nakakatulog kung saan-saan. Basta alam mong safe ka, doon ka mas nakakapagpahinga. Tama, mali? Kaya nga sinabi ng Diyos eh, kung pagod ka na dito ka sa presensya ko, sabi ni Jesus. Kung pagod ka na, dito ka. Sa akin ka magpahinga, sabi ng Panginoon. Amen. This verse, kapatid, is an invitation na anuman ang pinagdadaanan mo, lumapit ka na. Amen. Ngayon, tignan natin yung konteksto ng Matthew 11, kapatid. Ang Matthew 11, para mas maintindihan mo, ito po ay sinabi ng Panginoon nung nagmi-minister siya sa mga tao na spiritually exhausted. Maraming pong religious leader that time na sila pa yung nagpapabigat sa buhay ng isang tao. Meron pong time na sobrang daming rules bago ka magkaroon ng relasyon sa Diyos. Pinipressure po ng mga Pharisees, Sadducees ang mga tao na dapat ganito, ganyan, ito gawin mo, ganyan, ganyan. Huwag kang lumapit kung hindi ka ganito, ganyan. At yung Pharisees that time, nag-express sila ng mga outward performance pero wala silang relasyon sa Diyos. Anong ginagawa nila? Nag-aayuno sila publicly, kunyaring tumutulong sila, kunyaring banal sila. Kaya ano nangyari? Ang tao hindi na tuloy alam kung paanong lalapit sa Diyos. Pero kapatid, amidst of that crisis, amidst of that na para bang tahimik ang Diyos, amen? Para bang walang ginagawa ang Panginoon? Para bang ano na ba ang pag-asa na binibigay ng Diyos? Ano pong sinabi? Come to me. Sa kalagitnaan na para bang walang nangyayari, sa kalagitnaan na para bang hindi mo na alam kung saan ka pupunta, merong Jesus na nagsasabi, lumapit kayo sa akin. Ulitin ko, tanggihan ka ng tao, tanggihan ka ng pagkakataon, tanggihan ka ng mga bagay na inaasahan mo.
ma-disappoint ka sa buhay, kapatid, merong Jesus na nagsasalita, lumapit kayo sa akin. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. At ang sarap po ng pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. At ayaw ng Diyos na manatili kang pagod na lang sa buhay. Lagi ka na lang ganyan. Ayaw ng Diyos, kapatid, na inaapak-apakan ka ni Taning. Ayaw ng Diyos na manatili kang problemado, kapatid. Lumapit ka sa Diyos. Amen. Ulitin mo, nakakapagod talaga buhay. Sobrang nakakapagod. Sobra. Pero kapatid, available ang Diyos. Minsan kasi ganito kay. Alam mo, sa pagmi-minister ko po, sa tagal ko nang naglilingkod sa Panginoon, iniisip kasi ng tao na bago ka lumapit sa Panginoon, dapat may qualifications ka. Lord, nakakapag-inom pa rin ako eh. Lord, may bisyo pa din ako. Lord, may kasalanan pa rin ako nagagawa. Kapatid, hindi mo yan kayang mapagtagumpayan kung hindi ka lalapit kay Lord. Kasi Lord, hindi ako nakapagdasal eh. Kasi Lord, hindi na ako nagde-devotion. Kapatid, kung gusto mong umalab muli ang buhay mo sa Diyos, umpisahan mong lumapit. Sabi po ng Psalms 51, basahin niyo po yan. Comment nyo nga dyan, Psalms 51. God will not reject a contrite heart. Amen. Amen. God will not reject a contrite heart. Hindi hahayaan ng Diyos na i-reject niya o tanggihan niya ang isang puso na lumalapit ng totoo. Hindi naman natin maluloko si Lord eh. Kahit ba lumuhod ka dyan eh, kung malayo naman isip mo, alam mo kapatid, may mga ganito, nagpe-pray, Lord, tulungan mo ako, pero yung isip niya, ano kayang ulam? Ano kayang gagawin ko mamaya? Marami pong ganyan. Marami na pag nagpe-pray, pipikit nga. Tapos, ang isip naman, lumilipad ang isip ko. Di ba? Alam mo, yung kanina, minute ko na eh. Nagmura pa. Imagine mo, pinili niya yon, buhay niya yon. Pero naging pagpapala ba sa iba? Amen. Hindi mo kailangan ng technicality o systematical approach, kapatid. Alam niyo yung mga SOAP, di ba? Mayroong mga ganun devotion, ACTS, ACTS. May mga systematic approach on how to seek God. Meron. However, mas maganda pa rin lumapit ka raw o plainly sa Panginoon. Ano ka ngayon? Kasi yun lang din naman ginawa ko sa Diyos eh. Kapatid, pagod na ako sa buhay that time. Sobrang pagod na ako. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, kung hindi mo ako kukunin, buhayin mo na lang ako. Ganun lang. Sobrang simple. Kung hindi mo lang din naman ako kukunin, buhayin mo na lang ako. Sobra. Anong ginawa ng Diyos? Tinulungan ako ng Diyos. Ang hirap ng pinagdaanan ko, pero tinulungan ako ng Diyos. Hindi instant ang nangyari sa akin, pero tinulungan ako ng Diyos. Amen. Kung nawala yung consistency mo, kapatid, lumapit ka lang ulit sa Panginoon. Sabi mo lang, Lord, nawala yung consistency ko sa'yo. Kasi kapatid, alam naman ng Diyos na hindi ka magiging consistent. Pero ang Diyos ay consistent sa'yo. Amen. Yun nga yung maganda sa Panginoon. Sabi po sa Psalms, He is keeping track of your sorrow and He is collecting your tears. Imagine mo kapatid, meron bang nangongolekta na hindi nakasunod sa'yo? Anong sabi ng Bible? He is collecting your tears. Ibig sabihin, bago pa yan tumulo papunta sa lapag, nakuha na kagad ng Panginoon. Ibig sabihin, nakabantay ang Diyos sa'yo. Kaya kung may time na lumayo ka sa Panginoon, bumalik ka, nandyan agad si Lord. Hindi yung gagawin, lumapit ka muna sa akin, wala ka sa akin sa tabi. Hindi ganun si Lord, no? Hindi ka lalaruin ng Diyos.
Pag nag-decide ka na bumalik sa Panginoon, matatagpuan mo muli ang Diyos. Bakit? Because He is keeping track of your sorrow and He is collecting your tears. Ano pa sabi? May nag-comment dyan kanina. He is close to the brokenhearted. Amen? Ibig sabihin, kapatid, kung ikaw ay nahihirapan o napapagod, mas malapit sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya kapatid, ito na po yung time na binigay sa iyo ng Diyos na manumbalik ka. After this live, kapatid, o kahit ngayong live, mag-pray ka ngayon, Lord, tulungan mo ako. Ibuhos mo na lahat yan. Tingnan mo si Hannah, yung nanay ni Samuel. Pinagkamalan pa siya na lasenggo ni Propeta Eli. Ang aga-aga, naglalasing ka, sabi. Aga-aga, ganyan ka, sabi. Naglag. Yung converge na wala, sorry. Sana ako nag-end. Kaya pala hindi na kayo nagko-comment. Sana ako nag-end. Nawala yung converge. Ano ba yan? Kay Hannah. Ayan, sige. Ulitin ko. Dami ko nang sinabi. Ano ba yan? Si Hannah, kapatid, na pagkamalan po siyang naglalasing. Pagkamalan siya naglalasing ni Propeta Eli. Sabi niya, lasing. Naglalasing ka ba? Pero anong sabi niya? Sabi niya sa Panginoon, sabi niya kay Eli, ibinubuhos ko po ang puso ko sa Panginoon. At nung sinabi niya yun, kapatid, ibinubuhos ko po ang puso ko sa Diyos. Kapatid, yung time na rin na yun, nakatayo siya at nakakain. Kapatid, ang tama pong pag-handle ng stress ay tamang outlet. Sabi mo nga dyan, tamang outlet. Kaya nga kapatid, tingnan niyo po. Ayan po, proven and tested na to ng marami sa inyo, no? Bakit kaya kong makinig ng kahit napakahaba pa niyan? Kasi nga, walang nakikinig sa akin, Daddy. Ang nakinig sa akin yung mga tao na binigay sa akin ng Panginoon. Amen. Kapatid, napapagod ka sa buhay, oo. Pero kapatid, available ang Diyos para makinig, para mag-handle ng problema mo. Tingnan mo ha, anong sabi ni Lord dito? Sabi ba niya, lumapit kayo sa akin at mag-church kayo para maging okay kayo? Hindi niya sinabi yun. Lumapit kayo sa akin at maging praise and worship kayo. Ay, hindi ah. Ano pa sabi? Lumapit kayo sa akin pag perfect na kayo. Hindi po ganun ang sinabi niya. Sobrang linaw. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. Lumapit ka kahit may pinagdadaanan ka pa. Amen. Kasi kapatid, ang pagiging Kristiyano o ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, kasi ganito alam mo, ako prinsipyo ko to sa buhay. Kung totoong mahal ang Panginoon, hindi ka nagagawa ng mga bagay na ikasasakit ng Panginoon. Tama ba? Yung ikabe-break ng heart ng Diyos, hindi ka nagagawa ng ganung bagay. Bakit? Mahal mo Mahal mo si Lord Amen. Kaya kapatid, ano mo sinasabi ng Diyos sa'yo? Ang pinakamahalaga, yung intimacy mo sa Diyos. Gusto niya na lumapit ka sa Panginoon, magpahinga ka sa presensya niya, ikwento mo lahat sa Kanya, at wala pong mahirap sa Diyos. Amen. Minsan kasi kapatid, ikaw rin ang naglilimit sa Diyos tingin ko hindi ibibigay sa akin yan ni Lord kasi ganito, ganyan. Bakit nangunguna ka kay Lord? Diba? May ganyan ka Aminin mo. Siguro kaya hindi sinasagot ni Lord to kasi hindi ko to deserve Kaya, bakit nangunguna ka? Huwag ka manguna. Hingiin mo ng hingiin. At kung ano man yung ibigay ng Diyos sa'yo, yun ang pinaka-best para sa'yo. Amen ba? Tapos ganito ka pa. Binibigyan mo ng timeline si Lord. Iba po ang time ng tao sa time ng Diyos. Amen. Lord basta bukas sasagutin mo tong prayer ko. Paano kung hindi sinagot? Ayawan na?
Paano kung hindi nga ngayon yung timing ni Lord? Ayaw mo nang mag-pray? Kaya nga ano sabi ng Panginoon inuuna po ng Diyos yung puso mo. Sabi mo nga, inuuna ng Diyos yung puso mo. Kasi kapatid, hindi man magbago sitwasyon mo, pero pag nagbago puso mo sa Diyos, kapatid, yun ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa buhay. Kasi maiintindihan mo na. Kailangan mo lang naman maintindihan Tama ba? Kailangan mo lang maintindihan. Kaya nga kapatid, lumapit ka sa Diyos ng kung sino ka. Tingnan nyo kapatid, yung isa po naming young people dito. Sabi niya sa akin, Kuya, may karelasyon po ako na same sex. Alam mo naman, di ba, pwede kaya ako sa church? Pipigilan mo ba yun? Ano kung part siya ng LGBT? Ano kung part siya, kung meron siya nagagawang mali? Ipalapit mo sa Diyos kasi hindi naman yun magbabago kahit anong sermon mo Magbabago yan pag nakatagpo niya ang Diyos. Amen ba? Minsan tao, lalo na Kristiyano, nagiging judger. Kasi kayo mga LGBT kayo. Kasi mga kayo ganito kayo. Kapatid, hindi ka naging Kristiyano para maging entitled ka para husgahan ng iba. Naging Kristiyano ka para ipakita mo pag-ibig ng Diyos kahit kanino. Amen. Nasa sa Kanya na yan kung magbabago siya o hindi. Ang mahalaga na ilapit mo siya kay Jesus. Amen. Amen po ba? Tingnan mo yun kapatid. Ano bang ginawa ko lang? Ano bang ginawa namin? Sige, attend ka lang dito. Attend ng overnight, attend ng prayer meeting, attend ng Sunday worship. O ano nangyari? Si Lord na mismo ang kumatagpo sa kanya. May ginawa ba ako? May ginawa ba kami? Wala. Ang Diyos ang nagbago ng puso niya. Bakit? Ano ba sabi ng Ezekiel? God can turn the heart of stone into the heart of flesh. Diyos lang ang may kayang gumawa nun. Hindi ang kayang gawin ng tao. Kaya kung ikaw may problema ka sa asawa mo, problema sa kaibigan mo, sa anak mo, Diyos pa rin ang nakakapagbago ng buhay. Amen? Diyos pa din. Si Jesus pa din. Amen? Kaya nga kapatid, imagine mo hindi pa nga nagbabago buhay mo tas lumayo ka pa sa Diyos. Amen? Hindi po kapatid. Tanggapin mo si Lord ngayon. Si Lord babago ng buhay mo. Maraming iniisip, maraming nag-iisip kapatid. Siguro, mahal ako ng Panginoon pag nagde-devotion o nag-aano na ako. Siguro, mamahalin ako ng todo ng Panginoon pag part na ako ng praise and worship. O kaya, siguro pag naglilingkod na ako, pag pastor na ako. Kapatid, hindi po ganun pag-ibig ni Lord, no? Kaya nga, ano po pag-ibig ni Lord? Agape love. Sabi mo nga, agape love. Ang agape love, kapatid, ay unconditional love. Hindi mo deserve, pero binigay pa din. Amen. Hindi ka worth it, pero binigay pa din. Kailangan mo lang tanggapin. Kaya nga kapatid, baguhin ka ng pag-ibig ng Diyos. Sino mag-aakala kapatid? Ako nga. Sino mag-aakala? Sobrang dami kong bisyo, sugarol pa. Ang dami pang mga kung ano-anong mga mali. May live-in partner pa ako dati. Sinong magsasabi na kayang baguhin ng Diyos ang buhay ko? Tingnan mo yung teacher ko nung high school, anong sabi niya? Sabi niya doon sa pastora ko, Pastora, anong pinakain mo dyan kay Jerome? Sobrang loko niyan Ngayon nagulat ako, nagbago na. Testimony. After like mga ilang taon na ba? Mga 10 years, nagkita kami ulit. Sabi niya, kaya bigla niya ako in-invite sa school, kapatid sa pinagtuturuan niya ngayon. Jerome, mag-preach ka nga ng moral recovery doon. Moral recovery Imagine mo kapatid, sabi niya sa akin, kasi nakita ko pagbabago sa'yo Tapos ano po yung grupo na yon? Kabataan kontra droga.
Yun po yung organization na nag-speak ako. Nag-speak kami. Wala eh. Dati kong buhay, wala. Alam yan, ginagaya ko nga. Private school ako. Tapos ginagaya ko pirma ng principal namin para kunyari may field trip kami, hingi ako pera. Ganun kasama ugali ko. Ganun katindi yung mga maling desisyon ko sa buhay. Pero, binago ako ng Diyos. Amen ba? Sino mag-aakala? Kaya kapatid, kung pakiramdam mo hindi ka nagbabago, babaguhin ka ni Lord. Dami kong utang. Kaya po ako na-depress, kapatid. Kasi may live-in partner ako and I'm trying to please. Bili washing machine, bili TV, bili lahat. Dan dami kong utang. Naniningil na yung mga utang, walang lumingap sa akin. Sabi ko sa Lord, Lord, ayoko na talaga. Pagod na ako. Kunin mo na ako. Hindi ako kinuha ni Lord. Sabi ko sa Lord, kung di mo ako kunin, tulungan mo na lang ako. Tinulungan ako ng Diyos. Nag-umpisa po akong hanapin ng Panginoon. Ulitin ko, hindi madali. Pero nag-umpisa ako. Kailangan mo lang kasi umpisahan. Amen. Nung nag-umpisa na po ako, kapatid, na hanapin po ang Diyos, hindi ko po natagpuan ang Diyos. Ako ang natagpuan ng Diyos. Kaya nga kapatid, God sees you. He is your Elroy. Sabi mo nga dyan, E-L-R-O-I. Elroy. The God who sees you. Sa aking karumihan, sa aking kababaan ng buhay, sa pinaka-lowest moment ng buhay ko, humingi ako tulong sa pamilya ko, nireject ako, humingi ako ng tulong sa kaibigan ko, nireject ako. Humingi ako ng tulong kung kani-kanino, nireject ako. Pero nung humingi ako ng tulong sa Diyos, natagpuan ako ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, tingnan mo utang ko 100,000, after a month, naging 15,000. Bakit? Kasi inuna ko si Lord. Sabi po ng Bible, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Unahin mo si Jesus. Unahin mo ang Diyos. Hindi man magbago circumstances mo, pero binago naman ng Diyos yung puso mo. Bakit naging ganun yung utang ko, kapatid? Hinarap ko eh. Sabi ko dun sa mga katrabaho ko na may utang ako sa inyo, hayaan nyo ako, magbabayad ako. Nagbabago na ako ng buhay, magbabayad ako. Anong sabi sa akin ng yung isa kong katrabaho? Sabi niya, Jerome, wag mo na bayaran yan. Wag mo na bayaran yan. Nakita kita, nagsisimba ka. Kaya okay na yan. Imagine mo. Kapatid, pag nakuha mo pabor ng Diyos, ang tao, papaboran ka din. Amen. This is not fairy tale, kapatid. Ginawa ng Diyos sa akin at ako'y buhay na patotoo. Ngayon, if you think this is fairy tale, mamuhay ka sa fairy tale ng buhay mo. Choice mo yan. Amen. Kasi ako, namumuhay ako sa katotohanan mula sa Panginoon. At hanggang ngayon, tinutulungan ako ng Diyos. Amen. Kapatid, kayang gumawa ng Panginoon. Tingnan nyo po, meron po akong kasama dito sa church. Meron po siyang cyst sa breast. May cyst siya sa breast, kapatid. Pero bago po yung cyst sa breast niya, meron na po kaming dalawang miracle na nakita na multiple nodules sa breast, instantly nawala. Ngayon, sa kanya, praying kami na mawala din yung cyst sa breast. However, hindi po pinagkaloob ng Diyos eh. Na-confine pa rin siya. Pero alam mo anong ginawa ng Panginoon? Manila doctors, alam natin private yun, tama? Manila doctors, wala siyang binayaran. At may nag-cover po ng lahat ng gamot niya. At the same time, yung mga naipon pa niya, itinulong niya sa church. Bakit? Kasi ang Diyos nag-miracle. Hindi man instantly sa breast niya, pero nag-miracle siya in terms of finances. Kapatid,
Iba-iba gagawin ng Diyos sa'yo. Iba ginawa ng Diyos sa akin, iba din gagawin ng Diyos sa'yo. Pero isa lang ang pinagkukunan nito. Ano? Paglapit kay Lord. Pagod na tayo eh. Amen. Kung pagod ka na, wag mo nang itry na mapagtagumpayan ang buhay ayon sa mga kaya mo lang, kundi mapagtagumpayan mo ang buhay ayon sa sinasabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ngayon kapatid, gusto ko pong kumpletuhin yung konteksto. Tingnan nyo Matthew 11:28, 29, 30. Paglapit mo sa Panginoon at bibigyan ka niya ng kapahingahan, ano na ngayon ang gagawin mo sa buhay? Verse 29, pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Magkakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Imagine mo kapatid, minsan kasi, ang ginagawa ng tao, pag okay na siya, lumalayo siya kay Lord. Aminin na natin yan. Pag wala ka ng kailangan kay Lord, lumalayo ka. Tama, mali? Kaya kung titignan mo yung buhay mo, parang paulit-ulit na lang. Paano hindi magiging paulit-ulit? Pagtapos kang tulungan ng Diyos, nakakalimot ka kay Lord. Si Basilio ka ba? Sabi ni Basilio, lumalapit lang ako sa iyo pag ako ay may kailangan. Lord, patawad. Di ba? Totoo naman, ganyan naman ang tao, ang Kristiyano. Sundan natin ang verse 29. Ano po yung verse 29? Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Kapatid, pasanin mo yung pamatok ni Jesus. Kasi magaang yun kaysa naman sa pamatok ng mundo. Imagine mo kapatid, pag ikaw ay pag binitbit mo yung pamatok ng Panginoon, hindi nakakapagod, kundi, ano sabi ulit? Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Bakit? Kasi si Lord din naman ang nagbibitbit ng buhay mo. Ang kailangan lang kapatid, humawak ka sa Diyos. Ang problema, pag okay ka na, bumabalik ka sa dati. Aminin mo. Ako, inaamin ko, ganun ako minsan. Tao ako pero sinasabi ng Panginoon sa akin, Jerome, magpatuloy ka sa akin. Kaya kapatid, kung ang Diyos ay dineliver ka, lagi mong tandaan na ang Diyos ay dapat nagpapatuloy ka. Kasi hindi naman genie si Lord. Pagtapos ng answered prayer mo, ayawan na. Alam mo kung anong tawag doon? Manggagamit. Nagamit ka na ba? Di ba? Yung pagtapos mong ibigay yung request nila, nagkalimutan na. Huwag naman ganun. Amen. Huwag tayong ganun sa Panginoon. Amen po ba? Uy, mag-comment kayo, baka lag na ako Amen. Hindi po genie si Lord. Binigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon, hindi para lumayo ka, kundi dapat mas lumapit ka. Kaya nga kapatid, hindi pwede na maging answered prayer ang isang bagay na nakapagpalayo sa iyo sa Diyos. Ang dami ko pong nakita dito sa church namin at kahit sa online ministry, tingnan mo nagpa-pray. Sana po makapasa ako ng board exam. Sana po makapagtrabaho ko. Binigay ng Diyos. Bumalik ba sa Panginoon? Hindi. Kaya sabi ko, naku, babalik yan next time. Babalik yan pag may problema na. Nangyayari nga. Kapatid, imagine mo, bakit ka pa aalis kung babalik ka lang din naman? Di magstay ka na. Amen. Simpleng logic lang Kung babalik ka rin naman, pag may problema ka, edi magstay ka na. Kaya nga 'di ba doon sa prodigal son, kapatid? Bakit? Tingnan mo umalis yung prodigal son, tama? Pero may naiwan. Alam mo anong problema doon sa naiwan? Ang ganda nung sinabi nung ama Anong sabi niya? Ikaw lagi kitang kasama. Nararanasan mo dito, pinag-iingat ka. Ang gusto kasi nung nag-stay, paghandaan din siya. Kapatid, imagine mo, kahit walang handa, pero sustained ka. Hindi na kontento. Kapatid, yung nanatili sa Diyos, hindi man sobra-sobra, pero sustained. Amen? Kaya simplihan lang natin buhay.
Pag tignan mo lagi pagpapala ng Diyos. Huwag mong hanapin yung wala. Ang hanapin mo ginagawa ng Diyos. Ngayon, wag ka naman mainggit sa ibang Kristiyano na bakit sila ganito, baka kasi kailangan nila yon para maintindihan nila pag-ibig ng Diyos. Ikaw kasi, naintindihan mo na eh. Amen? Ang pinakamahirap, kapatid, yung magpatuloy. Sa totoo lang. Pero napaproud po ako sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi sa ministry kong itong online, kahit nung maliit pa kami, hindi pa kami umaabot ng 328, marunong nang mag-devotion ng sarili. Amen ba? Pwede ba itaas yung kamay ng mga natuto ng magbasa ng Bible dito? Meron ba tayong mga training? May ginawa ba tayong mga kung ano-anong bagay? Wala. Araw-araw lang tayo nagde-devotion. At one day, nagsusulat ka na rin. Di ba? Ngayon kapatid, may sinend po ako. Isang buong linggo yan. Huwag mo nang katamaran yan. Amen? Sa lahat po ng gusto pong sumali ng group chat namin, tahimik man yung group chat namin, pero informative. Andun po lahat, topic namin ng morning and evening devotion, tapos personal devotion mo araw-araw, lahat yan nandun na. Amen? Anong ibig ko sabihin? Yung intimacy sa Panginoon, it will work out naturally na hindi mo pinipilit pag hinahanap mo ang Diyos. Kaya nga kapatid, kung binigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon, pasanin mo yung pasanin ng Diyos, magaang lang yon. Message me here on TikTok, kapatid, and I will add you po sa group chat namin. Amen? Ulitin ko ha. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Sobrang linaw. Kung nakaranas ka ng kapahingahan sa Panginoon, kung gusto mong magtuloy-tuloy yan, tumuloy ka sa Panginoon. Kasi kapatid, ako po ay may POV ng backslider. Ang hirap po pag malayo kay Lord. Ang church po namin ay Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit, Cavite po. Dito po sa Toklong. Amen. Kaya kapatid, ano po lagi kong encouragement sa inyo? Magbasa ng Bible, mag-worship sa Panginoon, manalangin. Pray, worship, seek God. Sobrang simple. Hindi na kailangan. Minsan pinapakomplikado mo pa eh. Simplihan lang natin and it will come naturally. Tingnan mo kapatid. Sa pamilya mo ba, kailangan ba ganito? Mama, kakain na ako. Gaganon ka pa ba? Hindi, di ba? Sa bahay nyo kapatid, komportable ka kasi may intimacy kayo ng mga kasama mo sa bahay. Tama? Hindi ka, Mama, kakain ako dito sa rep. Gusto kong kumain. Ganyan. Ganun ka pa ba? Hindi na, no? Kung ano naman ang rep nyo, lulutuin mo na lang, kakainin mo agad. Kung ano nakahain, kakain ka na lang agad. Kasi nga, may intimacy kayo at normal, sa mga nanay, normal na magluluto na lang agad. Bakit ganun ka bakit ganun yung relationship mo kay Lord na para bang, hiya ako eh, hindi na hihiya. Amen? Maamo nga si Lord eh, maamo at mababang loob. Kaya contradicting to sinasabi ng kaaway sa'yo na, kailangan ganito ka, ganyan ka, dapat ganito kapag gumarap ka. Hindi. Maamo nga si Lord eh. Ibig sabihin, lumapit ka as is. Amen. Natural, walang halong chemical. Amen ba? Kasi sabi po ng verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kapatid, magaang. Magaang lang yan kay Lord. Ang problema lang, kaya ka nabibigatan kasi hindi mo gusto. Nire-real to ko kayo maaga pa lang. Kasi kapatid, hindi pwede na, chiki, pag sumunod ka kay Lord, marami kang blessing, chiki, nako. Sabihin ko na sa inyo na pag sumunod ka kay Lord, mahirap talaga buhay, pero ang pagsunod sa Diyos ay ang laging tamang gawin. Amen? Tingnan mo si Samson, pinilit niya si Delilah. Kasi gusto ko yun eh. O ano nangyari ngayon? Nawalan tuloy siya ng mata. Di ba? Ikaw kasi, ikaw rin ganyan ka rin, pilit ka ng pilit ng gusto mo. Tapos pag nasaktan ka, iwan ako ni Lord. Amen. Kaya ano sabi ni Lord, pasanin mo, pamatok niya, magaang yun. Nabibigatan ka lang kasi ayaw mo. Ito mo kapatid,
Tingnan nyo dito po, ang church kasi kapatid, para po sa POB ng simbahan, binubuo po ito mostly ng volunteers. Amen? Binubuo ito ng mga volunteers. At ako bilang church worker, hindi na dapat na parang i-insist mo pa ang paglilingkod. Hindi. Kasi kung mahal mo si Lord, maglilingkod ka. Tama? Kung alam mo ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi mahirap ang maglingkod. Mag-i-English na lang, mali pa grammar, na-mute ka tuloy. Pero totoo kapatid, mahirap maglingkod pag napipilitan ka. Pero masarap maglingkod pag nakikita mo yung pagpapala na binigay sa iyo ng Diyos. Amen. Pag na-appreciate mo si Lord, ako na-appreciate ko si Lord, kapatid. Imagine mo kapatid, makakapamigay tayo ng maraming Bible kasi may lumapit sa akin. Kuya, mamigay ka ng Bible. Amen. Hindi mahirap maglingkod, ibigay mo lang puso mo sa Diyos. Kagabi may kumausap sa akin, kuya, dagdagan natin yung bigas na pamimigay mo. Kaya bukas o sa susunod, mamimili ako ng bigas, ipamimigay ko. Amen. Kasi mabuti si Lord. This coming weekend, kapatid, magpapakain kami sa mahirap. Alam mo kung ano yung nag-udyok sa akin na maglingkod sa Diyos? Hindi ko malilimutan to Sobrang down na down ko, kapatid. Sobrang down na down ko. Tapos nagpunta po ako sa daughter church namin. Ito po yung bago po ako bumalik, no? Hindi, nakabalik na ako. Kumbaga, first attend ko ng church. Doon ako sa daughter church. Wala pa pong simbahan doon, sa multipurpose lang. Tapos, squatters area talaga. Tapos, nakita ko po yung grupo ng mga bata. That was like mga 10 lang sila. Tapos may dala lang ako na biskwit. Alam mo ba, nung binigay ko yung biskwit na yun, yumakap yung bata. Sabi niya, kuya, maraming salamat po At habang nagpasalamat sa akin yung bata, kinausap ako ng Panginoon. Jerome, ito yung iniwan mong ministry. Pinapabalikan ko sa'yo ngayon. Kaya kapatid, naging ugali ko na po na every Sunday, bibili ako ng pakete ng mga biskwit para ipakain sa bata. Sa Sunday school namin, kapatid, ako na po bumibili ng pagkain doon. Mahal ng Diyos mga bata Amen. Pag-ibig pa din. Kaya nga simula nun, kapatid, talagang na-realize ko sa buhay na maraming pong mga tao ang ligaw. Hindi dahil talagang mahirap sila, kundi dahil wala silang Jesus. Kaya nga napakasarap po at pinagpapasalamat ko sa Panginoon na dinala ko ng Panginoon dito. Kasi umaabot kami ng mahihirap, kapatid. Anniversary namin, mostly napakain namin mahirap. 80% or 90% lahat mahirap. At nag-chat sa akin yung isa, sabi niya, kuya, sabi po ng isa, kuya, masaya po yung mga umattend kasi hindi daw po kayo mahigpit sa pagkain. Amen. Bigay lang ng bigay, hanggat meron, bigay lang ng bigay.
Imagine mo dahil sa pagkain, naramdaman nila pag-ibig ni Lord. Malaking bagay na yun. Ulitin ko pinagpahinga ka ng Diyos. Amen ba? May answered prayer ka, naging payapa ka. Anong sunod na yan? Tumuloy ka sa Panginoon. Amen. Kasi kapatid, yung brokenness mo, maghihil lang yan pag tumuloy-tuloy ka sa Panginoon. Hindi yan instant. Sa totoo lang. Hindi yan isang ganyan, natulog ka, okay ka na agad. Maaari, pwede, pero most of the time, kapatid, may healing process. Ngayon, para hindi ganun kabigat ang healing process mo, umpisahan mong lumapit sa Diyos. At tumuloy-tuloy ka sa Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, gusto kong ibalik tong morning devotion kasi maraming team recap na lang. Sabi ko, sige Lord, hanggat kaya ng katawan ko, maglilingkod ako. Amen. Kaya kapatid, ito lang gusto ko, no? Ako bilang leader po, bilang lingkod po ng Panginoon, lagi kong pipiliing maglingkod. Ngayon kayo po nakikinig, dalangin ko, piliin mo ring maglingkod sa Panginoon. Baguhin natin, buhay na natin. Malapit na dumating si Jesus. Amen. Malapit na ang wakas, kapatid. Hindi ka pa nagbabago. Ang kailangan mo lang magpahinga muna. Pahinga ka sa presensya ng Diyos, kapatid. Ayoko nung tinatawag akong may tumatawag kasi sa akin dito, Coach Je daw. Life coach Je. Hindi naman ako life coach. Ang life coach ko si Jesus Amen? At ang manual ko, Bible. Ano yung key verse natin kagabi? 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22. Tama ba? Imagine mo kapatid, 1 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22. Basahin mo lang yun plainly. Basahin mo lang kahit walang magpaliwanag sa'yo. Maiintindihan mo na kagad na ang Diyos ay lumilingap sa mga nahihirapan. Kaya nga kapatid, mahalaga to, read your Bible. Amen. Patuloy sa buhay. Hindi yung kung kailan ka na hirap, tsaka ka lang lalapit. Ibahin na natin, tarasan natin sa buhay, ibahin na natin yung diskarte natin. Huwag na tayo manangan sa sarili natin, kundi manangan tayo sa kapahingahang binigay sa iyo ng Panginoon. 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22. 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 22. Si Jehoshaphat po yan at nung sinugod po ang Israel. Amen. Basahin niyo yan kapatid. Kagabi, meron pang recap yan May recap po ko niyan kagabi. Na-upload ko na rin po sa Blue App. Amen. So yun lang kapatid, yun lang ngayong gabi, ngayong umaga, no? Gabi to. ngayong umaga, may pasok pa kasi ako ng 9 AM. Pero bago po ako mag-end, gusto ko pong mag-pray, no? Ipe-pray ko po kayo. Pero ikaw muna ang mag-pray. Sige, bibigyan kita ng oras kapatid ngayon. 2 minutes, 3 minutes. Huminga ka ng malalim, slow breathing. At sabihin mo sa Diyos lahat ng dahilan kung bakit ka napapagod. Lahat ng dahilan ng struggle mo, lahat ng dahilan ng brokenness mo. At ang Diyos ay nakikinig sa iyo. Sabi ng Bible, "Come to me who is weary and burdened, I will give you rest," says Jesus. Kapatid, ibibigay ng Diyos ang kapahingahan. Hallelujah. O aking Diyos na dakila at banal, at habang nananalangin po ang aking mga kapatid, ang dami mong pinapakita sa amin ngayon, Panginoon, na mga bagay na nagbibigay ng pagod sa buhay namin, ng brokenness sa buhay namin. Pero Lord, lahat ng ito ay inaalay po namin sa iyong paanan. Panginoon, lingapin mo kami. Panginoon, lumalapit kami sa iyo at bigyan mo kami ng kapahingahan. Nakakapagod po ang buhay. Pero Lord, ito po ay worth it kung sa iyo namin to ibibigay. Kaya Panginoon, dalangin ko po sa iyo. Ano man ang mga dinadanas na problema ng aking kapatid, financial man ito, relationship man ito, trabaho man ito, pangarap man ito, pressure man sa buhay, ano pa man, sakit, anxiety, depression, Lord, I pray and declare
that your power will be revealed right now, that your love will be revealed right now. At the same time, Lord, you will give us a rest in your presence. Oh, hallelujah. Receive it, kapatid, o aking Diyos. I declare restoration. I declare revival. I declare your power, your love, Lord God. I declare your peace in Jesus' name. And Lord, I pray, sabi mo nga sa iyong salita, Romans 8:28, everything will work together for good to those who love Him. Mahal ka namin, Panginoon. And turn it to good. Turn it to good. Kaya Panginoon, I pray, sa lahat ng pagod na, sa lahat ng nabibigatan, bigyan mo ng kapahingahan ngayon. At yung mga puso kapatid ng aking mga kapatid na gustong magpatuloy sa iyo pero nahihirapan, I pray, tulungan niyo po sila. At thank you, Lord, dahil alam namin may malaki kang bagay na gagawin ngayon. Pinagpapasalamat namin to sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Kaya kapatid, dalangin ko ikaw, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya yung kapatid, magtutuloy-tuloy na po itong morning devotion natin. Mag-i-start po tayo ng 7 a.m. Mag-e-end po tayo usually 8:30 or 9, kung depende po sa topic natin. Pero meron din po kaming evening devotion, 8:30 p.m. Amen. Tapos po, mamayang 2 p.m. po, meron po tayong, na-invite po ko sa radio station ng DZME. So, via Zoom yun eh. Pero susubukan ko pong i-live, no? Pero kung hindi ko man ma-live, live po sila daw sa Blue App. So, DZME. Salamat sa Lord, no? And we will be talking about family. Uy, wow naman, watching from Norway. Hello po sa taga-Norway. Ayan, salamat sa Panginoon. So, 2 p.m. daw yon, no? So, sa mga gusto pong sumali ng group chat namin, please message me. Meron po kaming group chat kung saan ko po sinesend yung daily topics namin, yung mga notes, mga prayer request po, no? At the same time, yung mga daily devotion, no? Meron po kami doon. So, please send your prayer request to us, no? Ngayon, yun din po, trabaho ko rin po ang manalangin. Inaayos ko lang po yung schedule ko, pero mag-schedule na rin po ako ng mga counseling, no? Meron din pong night devotion. So, morning and evening devotion po, 7 a.m. and 8:30 p.m. So, yun po. Pero minsan, nagla-live na rin ako along the way, pero depende po. Amen? Ay, thank you po sa mga nag-follow, no? Pero again, salamat po sa Panginoon. Pasama na lang po sa prayer, no, na samahan po ko ng Panginoon lagi. Katulad yan mamaya, meron po tayong devotion sa radio, no? At the same time, gamitin tayo lagi ng Diyos bilang pagpapala sa iba. Amen? So yun, sa Diyos mo lahat ng papuri. Chat-chat na lang, no? Yes, please follow me, kapatid, for more updates. Ngayon, ang request ko lang, kapatid, may mga videos po kong in-upload dito sa TikTok. Please, kung pwede nyo pong panoorin ng buo, no? At the same time, may mga testimony din dyan, yung mga ginawa ng Panginoon sa ministry natin. Pwede nyo pong panoorin. At the same time, may mga recap po kami ng aming live. So, na-upload ko na po yung recap ng kagabi at ida-download ko naman yung recap nito ngayon. Amen? Yan, tapos ang church po namin ay nandito sa Kawit, Cavite. No? Kung malapit po kayo, pwede po kayo mag-church sa amin. Oo, no, nakakamiss po itong morning devotion. Nawa, magtuloy-tuloy, no, kapatid. Kaya, papray po na sana maging okay lagi boses ko. Yung mga suliranin ko sa buhay, maayos, no, para walang maging hadlang. Yan, no. So, salamat po sa Panginoon, no. So, ayun, again, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Chat-chat na lang po. Kung may prayer request po kayo, please, send me your prayer request. Amen? So, yun po, sa Lord po ang lahat ng papuri at pagsamba. Kailangan ko na po maggayak dahil papasok na po ako sa church. Bye-bye po. Kawit Cavite po kami. Thank you po. Bye-bye po. Sali po kayo ng group chat namin by messaging me. Bye-bye. Magpahinga sa Panginoon, ha. Sa Diyos po kayo lumapit at bibigyan kayo ng kapahingahan. Bye-bye!